Isang mapagpala at matagumpay na araw sa lahat ng ating tagapakinig. Tayo po ngayon ay nasa Book of Matthew 23 na, verse 1 hanggang 12. At I'm very excited to learn more about the Book of Matthew. At ang title po ng ating mensahe ngayon ay Gawas sa pagpaahon ingnon o balik kang Kristo. Dili gusto ni Jesus nga maairatas tan-awon sa gawas. Gusto niya nga bag-uho ng atong kasing-kasing, si Kristo mahimong sentro o kita mahimong mahihubsanon nga mga alagad ni Kristo. Maigsoon, unsa ang naghigot nimo? Mga kaigsuonan, kung makadungog ka og pulong nga patungkol sa gihigot o bound, kasagaran ng atong huna-huna mao ang bisyo, addiction, kasuko, kahakog o uban pang klarong mga sala. Pero diri sa Matthew 23 gipakita ni Jesus nga adunay usa ka klase nga pagkahigot nga usahay dili makita sa guwas. Mao kini ang pagpa kaaron ingnon o hypocrisy. Pwede kang naapermi sa church pero gihigot gyapon ka sa imong pride. Pwede kang kabalo og mga Bible verses pero wala sa imong mga gibuhat. Pwede kang maampo, moawit, mulid og kanta, mo-preach, mo-sangyaw, mo-serve, pero ang tinuod nga imong gipangita kay nakita ba ako? Dayigon ba ako? O ma-recognize ba ako? Mao kini ang problema sa mga Paraseyo. Mga relihiyoso sila kaayo. Kabalo sila sa babalaod, sa mga tudlo. Nagtudlo sila sa mga tao. Pero gipakita ni Jesus nga adunay dakong problema sa ilang kasing-kasing. Mao nga ang mensahe karong adlaw, gawas mga igsuon sa pagpakaahon ingnon, balik kang Kristo. Naatay tulo ka points nga atong tun-an. Una, ang kasing-kasing, dili ang panagway. Diri sa verse 1 hanggang verse 7, mga kaigsunan, sa unang bahin ng mensahe, gipakita ni Jesus ang tinuod nga problema sa mga religious leaders. Naa sila'y position, naa sila'y title, nagtudlo sila og pulong, pero ang dakong problema, sakto ang ilang gitudlo, pero dili sakto ang ilang kinabuhi. Mao kini ang hypocrisy o hypocrite. Lahi ang makita sa gawas ug lahi ang tinuod sa sulod. Nindot ang ilang religious appearance sa ilang panagway, sa ilang baro, pero ang ilang kasing-kasing puno og garbo. Mga igsoon, ayaw pagpakita lang sang maayo sa maayong buhat. Diri sa verse 3, buhata ug tumanan ninyo ang tanang ilang gitudlo kaninyo, ingon Jesus. Pero apan ayaw ninyo sunduga ang ilang mga gibuhat. Ngano? Kay sila nagsulti pero wala nagbuhat. Posible di ay nga kabaluta og sakto pero dili nato buhaton, no? Kabaluta nga kinahanglan og maampo, pwede rin ta moampo. Kinahanglan og magpasaylo pero naagyapon ta kasuko. Kabaluta ng hinahanglan og magpaubos pero gusto gyapon nato nakita ang tagdon. Kabaluta nga kinahanglan og maghigugma pero dali ra kaayo tamag hukom sa uban. Mao kini ang dako nga pangutana. Usahay
ang ato dapat pangutana, unsa ang akong gibuhat sa akong nahibaluan, dili unsa akong nahibaluan. Diba? Nahibaluan nato pero di nato gihimo. Diba? Dapat pangutan-on nato ang atong kaugalingon, unsa may akong gihimo o gibuhat sa akong nahibaluan. Amen? Ayaw pakinabuhi nga para makita ra sa tao. Verse 5, ang tanan nilang gibuhat aron makita sa mga tao. Mao kini ang dako nga problema. Nagbuhat sila og religious activity para makita sa ilang audience, sa mga tao. Gusto nila makita sila sa paghatag, daygon sila, mailhan sila. Ang atong pag-alagad sa Dios nahimong pag-alagad sa atong kaugalingon. Pwede ta mo awit para makita nga maayo ta mo kanta. Pwede ta ma-preach para mag-ingon sila bright sa ato o mahatag og recognition nga naatay talento. Para kang kinsa ang atong kinabuhi, para sa Dios o para sa tawo, mga igsuon. Ang Dios nagtanaw og sa atong kasing-kasing. Ang tawo makakita sa imong gawas, pero ang Dios makakita sa imong sulod. Ang tawo makakita sa imong kabisi sa ministry, pero ang Dios makita ang imong motibo. Ang tawo makita ang imong performance, pero ang Dios nakakita sa imong kasing-kasing. Kasing-kasing, mga igsuon, dili panagway. Dili kinahanglan na maayo tatan-awon. Ang kinahanglan, tinuod ba kita nag-atubang sa Dios. Amen? Number 2, Kristo, dili ako. Verse 8 to 10. Human, ipakita ni Jesus ang problema sa ilang kasing-kasing. Iyang gipakita kung kinsa adunay nahimong sentro. Si Jesus niingon, unsa man ang inyong magtutudlo o kamong tanan magsuon. O ingon pa diha, usara ang inyong matutudlo o kita tanan mga igsuon. Ibig sabihin, we have only one teacher. Kay nagpatawag man silang teacher, rabbi. Pero ingon sa Bible, ang tinuod natong teacher, si Jesus. Kita, mga igsuon ra. Usarang atong amahan. Dili daw ta magpatawag na father. No? Sa ibang reliyon nagpatawag sila father. Dili daw ta magpatawag amahan. Kaya isarang ato amahan. Amen? Ayaw ibutang, ibig sabihin nito, ayaw ibutang sa tao ang lugar nga para kang Kristo. Pwede na naatay pastor, naatay teacher, naatay leader o mentor, pero walay tawo nga mahimong sentro sa atong pagtuo. Si Kristo lamang. Amen? Dili ako o ikaw ang sentro. Dili ako ang sakto, dili ako ang importante, dili ako ang paminawon, dili ako ang makita, dili ako ang daigon, sundon. Dili nga, ako look at me, ako na lang, ako na good ni. Ang Christian nga pangabuhi, tan-awa ninyo si Kristo sa akong kinabuhi. Dili kita ang source sa kamatuoran, kundi si Kristo lang ang manluluwas, siya ang atong Ginoo, siya lang ang ato Kristo. Amen? Si Kristo ang ato magtutudlo. Dili ang kinabuhi nga ako ang magusto, kundi unsa may gusto ni Jesus. Dili kinabuhi nga ako ang popular, kundi unsa may akong gihimo para makilala si Kristo sa akong kinabuhi. Kini ang gusto nga sa Ginoo nga makapahimuot kita sa iyang pangalan. Amen? Dili problema kung dili kita makita, mga igsuon. Basta makita si Kristo. Amen? Number 3, alagad. Verse 11 to 12,
Dili kita maghangad nga kita ang alagaran, kundi mga lagad kita ang mag-alagad. Kay nag-ingon si Jesus, ang labing dako kaninyo mao ang mahimong alagad. Kung gusto nato nga maging disipulo kita o itaas kita sa Ginoo, mag-serve kita as servant leader. Ang bisan kinsa mga mopataas sa inyong kaugalingon, ipaubos. Ug ang bisan kinsa nga magpaubos sa iyang kaugalingon, ipataas sa Ginoo. Amen? Ang kalibutanon mo ingon, gusto og posisyon. Pero kang Jesus, pag-alagad. Amen? Sa kalibutanon, gusto makita ang recognition. Ang galing niya. No? Gusto niya, siya yung bida. No? Pabida. Pero ang gusto sa Ginoo, pagpaubos, pag-alagad. Amen? Dili maghulat og alagaran. Amen? Dapat kinsa may akong matabangan be? Kana ang ato, dili na kita ang tabangan, kundi unsa may atong ikatabang. Amen? Kini ang gusto sa Ginoo. Ang tinuod nga alaga, dili muhulat og recognition. Amen? Kung ang imong pag-alagad kinahanglan perminti makita ang imong buhaton, dili pa tinuod nga ikaw guwas, no? O nakalaya sa mga kaning mga gapos sa imuha. Pero kung matinuod ka nga nakaguwas na, bisan na walay makakita, mag-alagad gihapon kita. Amen? Kini ang gusto sa Ginoo, magpaubos kita. Be humble. Kaya ang tinuod nga audience, tuod nga kakita ang Ginoo. Bisan walay mo thank you, serve gyapon. Bisay walang ma-recognize, serve gyapon. Bisay walay mo clap, serve gyapon. Amen? Bisan gamay ang imong gihimo, patuloy mag-serve gyapon faithfully. Ngano? Kay Jesus, si Jesus man ang imong Ginoo. Kini ang example ni Jesus sa ato, no? Bagamat siya ay Diyos, siya ay nagkatawang tao para sa atong kaluwasan, no? Siya ay hari pero nahimong alagad. Ginoo pero kinuha niya ang papel na pagkaginoo ug naging ulipon siya, naging alipin. Amen? Para sa atong kaliwasan, no? So bilang konklusyon ng ating mensahe, gawas, no? Gawas, no? Ibig sabihin, gawas ka na sa relihiyoso nimong kinabuhi. Gawas na sa imong garbo. Gawas na sa pangita o recognition. Gawas na sa desire nga ikaw ang makita. Gawas na mga igsuon nga paimportante ka. Gawas nga ikaw ang makita, no? Pero sa sulod gubot, no? Break free. Amen? Ang gusto sa Ginoo sa ato mga igsuon nga mubalik ta kang Kristo. Amen? Balik ta kang Kristo. Gusto sa Ginoo nga si Kristo ang atong ipadako. Si Kristo ang atong gipangita. O si Kristo ang atong Ginoo. Gawas mga igsuon sa pagiging hypocrite, no? Balik kang Kristo. Amen? Kini ang mensahe sa Ginoo.